One of the craziest thing na mangyayari pagdating po ng tribulation ay ang paglitaw ng halimaw, ang Antikristo. Ang paglitaw po niya ay masasabi nating ang pinaka-sentro ng tribulation. Ito po ang pinaka pinag-uusapan pagdating sa tribulation. Am I correct? At pagdating po ng araw na yon, ang mga tao, naniniwala po ko, mas marami po ang magkukusang pumunta at tumungo po sa kanya para tumanggap po ng tatak ng halimaw. Because of the convenience, because of the thing that this beast is offering them, comfort. The same way that they have here now, the people here now in the church age, na mga unbelievers ng Lord Jesus, of course, sila po ay madali magogoyo, madali po sila madideceive, at madali po sila magsasubmit sa Antikristo, not because of anything else, but because of comfort. Unang-una, sila po ay merong espiritu na hindi na bago. Okay, so nanatili yung Adamic sa kanila. Kaya nga po tayo na-rapture, tayo mga believers, dahil nawala na yung Adamic nature sa atin, at nagkaroon po tayo ng bagong nature. Ito po yung new nature, no, na new creation, no, na binigay sa atin ng Lord Jesus, na tanging kay Lord Jesus lang makukuha through believing His finished work on the cross. His finished work on the cross is everything, mga kaibigan ko, sapagkat ito ang magiging pasaporte mo para mapasama ka sa rapture. Without it, I'm so sorry, but you have to enter the Great Tribulation. Buong 7 taon na isa lang ang natitiyak ko, ang ending impyerno, Gehenna. Meron po siya mga pagkakasunod-sunod na mga events. Una, rapture of the church, paglitaw ng halimaw, mapatay yung third temple, at ang kalapastangan ng walang pangalawa, kalapastangan na hindi pa nakikita ng mata noong paman. At pagkatapos po nito, ito na po yung pangalawang bahagi. Alam naman natin, mas matindi po yan. Papakita na po ng halimaw yung kanyang tunay na kulay dito po sa mga tao na nalinlang niya. Kaya sila po ay talagang tunay. Yung mga taong naiwan nila, tunay na magsisisi. No? Dahil ito po mga taong magsisisi pala, ito po yung mga bandang huli, tatawagin nating tribulation saints. May chance ba silang masave? Malaki po. Pero again, ibang dispensation na kasi ang tribulation. Hindi na po salvation through grace alone, through the finished work of the Lord Jesus Christ. But during that time, ang kaligtasan po ay tungkol na po sa Panginoong Jesus at tungkol doon sa pwede mong gawin. By works na po yan. Kaya ang mga tao na hindi tumanggap ng dugo ni Kristo ngayon church age, meaning tinanggihan nila yung libreng alok ng kaligtasan ngayon church age, pagdating po ng tribulation, para in order na maligtas po sila, sariling dugo po nila ang kanilang i-offer through. Alam nila kung paano paraan po yon. Okay? So, mahirap po ang ma-left behind sapagkat hindi po siya biro. You might think that it is just a movie way back in the 2000s that we can easily see on TBN, no? Sa mga Christian channels, but believe it or not. But believe me, ako sana, yung iba doon hindi nila na-capture yung full na revelation ng tinatawag na tribulation. Sapagkat tribulation po, makinig po mabuti, ay tungkol po yan sa Israel. Sapagkat ang ending po ng tribulation ay ang pagkilala nila sa kanilang sariling Jewish Messiah, si Jesus. They will come to know the Lord Jesus Christ, pero para silang dumaan sa apoy. No? Yung mga tribulation saints. Paano yung mga hindi talagang ayaw tumanggap kay Jesus? Maski anong nangyari? Hindi maimpyerno po sila. Ang Panginoon nag-provide pa rin ng way para masave po sila. Pero mas pinili nila yung comfort. Isipin po nila ito. Comfort, napakadali ng sistema ng pamumuhay nila. Dahil itong church age, naniniwala po ko, yung mga na-left behind na yan, yung mga tumanggap sa tatak ng halimaw na yan, sila po yung mga tao ngayon church age na may comfort of living dito sa
church age. Dito po sa age po natin ngayon. At siyempre, hindi ko naman po sila ginajudge. I believe some of them na nasa may komportableng pamumuhay upon learning na yung Antikristo ay talagang nagahari na at nandideceive na, meron po iba dyan talagang magsasubmit kay Jesus. Yun nga lang, alam niyo na kung paano yung paraan in order to be saved. Ano po? Pero yung ibang mahihina na duwag, sinabi ng Bible, mga duwag, mga ganito, mga ganyan, dahil ayaw nga nila eh. Dahil takot sila mawala yung comfort, hindi na sila makakabili, no? Hindi sila makakakain. Kaya, mas pipiliin po nila magpatatak. Pero itong sasabihin ko sa inyo, once na ikaw ay natatakan na yan, ng tatak ng halimaw na yan, you belong to the devil forever. You belong to Satan forever. No turning back. Ayan na po yan. Okay? That's the truth. It is not something that I'm just making it up para magtakot o manakot ng tao. No? Yung iba ayaw po sa ganitong preaching. Ay, nakaka-uncomfortable naman. Parang ano. Anong uncomfortable sinasabi mo? Uncomfortable ka sa truth. Because maybe you are living in a lie. Paano yung UFO? Yan. During that time ba, panahon ng Antikristo, may mga UFO pang lalabas sa tingin mo? Sa tingin ko, wala na eh. Kasi nasabi niya na kinuha na yung mga believers eh. Hindi rin papayag ang Antikristo na agawin ng mga UFO yung attention sa kanya. Dahil ang gusto ni Antichrist, ang pinakasikat na tao sa mundo. Okay? The Antichrist is very, very, tawag dito, dominance when it comes to kanyang kasikatan. Gusto niya silang sikat. Basahin niyo yung Revelation 13, namin yung mabuti. Makikita po niyo doon. At meron siyang inuutusan na gawin ng lahat, ang false prophet. Naway, ngayon palang church age, maisip natin yung ginawa ni Christ sa atin. Namatay siya sa krus ng Kalbaryo, 6 na oras siyang nakahang sa cross. Pero after 6 hours, sumigaw siya, Tetelestai, it is finished. Then he gave up the ghost. Bilang Diyos, as God, he cannot die. Perfect siya, perfect God. Pero he gave up the ghost. Siyempre, namatay yung pagkatao niya, di ba? Hindi mamamatay ang pagka-Diyos niya. Diyos siya, creator yan eh. Okay? At alam naman natin, pagkamatay niya, siya ay nanaog sa mga kinaroroonan ng mga nandoon sa mga Abraham's bosom. We know that. Pinakawalan po sila doon. Kaya yung Abraham's bosom during that time, nabuksan, at lalo pong nag-expand yung magiging Gehenna. Dahil doon po sila dadalhin pagdating ng araw. No. So they say, lalo nag-expand yung present Hades. Yung Gehenna po, nakahanda na yung matagal eh. Kasi nasa Hades po ngayon yung mga namamatay na unbelievers. Eh since tinanggal na yung mga Old Testament saints doon, no? Yan ang ginawa ni Jesus Christ doon eh. Nasa Abraham's bosom yung mga Old Testament saints. Pinakawalan niya sila. Inakyat po sila sa third heaven, no? During that time. Kaya, yun pong Abraham's bosom na yun ay luluwang para madagdagan yung mga paglalagyan ng mga unsaved na namamatay ngayon church age. Ganun pala. Yun po ang magiging niyan. Magiging, scenario. Okay? At right now, what is happening in the world? Marami na ako nakikita mga tao ngayon, hindi na masaya sa buhay. Yeah, they know there's something really wrong. Pero masaklap po sa mga unbelievers. They don't know what is that. They don't know why. They just know that they are lonely. They're not doing fine anymore. Despite of money, being rich in this world. I mean, wala. They don't know why. All they know is that they're lonely. Pero pag nalaman nila kung sino ang makakapagpaligay sa kanila, masosolve lahat. Sapagkat despite of this loneliness na meron ng mundo, meron tayong Kristo sa ating mga puso na alam natin, hindi tayo pinababayaan, hindi tayo iiwan ni pababayaan. Thank you sa panonood. Kung hindi pa kayo ka-Good Vibes, mag-subscribe na kayo sa Daily Good Vibes. Share this video. Share Jesus, His grace, His love. Masarap pong masave, lalo na ngayon, church age. Huwag mo nang hintayin pa dumating yung tribulation at doon ka masave. Mahirap po ang paraan na maligtas during the tribulation. Hindi nyo nanaisin, hindi nyo gugustuhin. So maraming salamat and share this video. Okay, sapagkat when you share this video, you're not just sharing Jesus, you're sharing His grace. Okay? You're sharing His love. You're sharing His finished work
and you share His love towards other